tuloy-tuloy ang kuryente dyan, close siya, ang mangyayari po yan, magbabaga po yan at pagsisimulan yan ng apoy. Pag yan po ay walang circuit breaker. Kaya po tayo nagkaroon dati ng mga fuse. Di ba may fuse po tayo? Tapos may wire dyan. Yung fuse na yon, halimbawa 10 amps yun, nakakabit po rito yun. Pag lumampas na ng 10 amps yun, mararamdaman nyo mapuputol ang kanyang wire. Kaya lalabas, magiging open circuit siya. Kaya po natin nilalagyan ng fuse para hindi magtuloy-tuloy ang kuryente dyan at mag-accumulate at pagsisimulan na ng sunog. Yun po ang tungkulin ng fuse dati. At ngayon po ay circuit breaker na. Yung automatic siyang bababa. Bawa, nag-grounded yung wire. O kaya dikit yung wire. Bigla siyang bababang ganun. Yun ay circuit breaker. Ibig sabihin, binibreak niya yung circuit. Halimbawa, ganyan nangyari, short circuit. Walang kumukonsume ng kuryente niya. Dire-diretso siyang ganyan. Pataas ang pataas yung voltage niyan. So, iinit ng iinit, magkakasunog nga po. Kaya, pag umabot na dun sa ampere, halimbawa, yung ampere niya, 20 amps lang. Pag lumampas dun, bababa niya na yun. Ibe-break niya yung circuit para maging open circuit. Ano po ibig ko sabihin mga best friend? Ang kuryente para dumalo yan, dapat may continuity. Kung walang continuity, hindi dadalo yan. Magiging open circuit yun. Ganito po yun. Halimbawa, ang kuryente ay ang bola. 'Di ba? Ayan o. Yung bola, pagka tinanggal mo yung harang,